Shalom sa inyong lahat. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan. Panaghoy 3:22-23. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo kung ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ano ang ginagawa ng katapatan ng Diyos sa iyo? Ang mga awit. Bago tayo pumalaot, ay manalangin muna tayo. Aming aawitin ang iyong tapat na pag-ibig magpakailanman, O Panginoon. Sa pamagitan ng aming mga bibig ay ipahahayag namin ang lahat sa lahat ng salinlahi ang katapatan mo. Sapagkat aming sinabi, ang tapat na pag-ibig ay matatatag kailanman. Itatag mo sa langit ang iyong katapatan. Purihin ng Panginoon magpakailanman. Amen at amen. Ang ating dalangin ay mula sa awit 89:1 hanggang 3 at talatang 52. Pang-10 leksyon. Mga leksyon ng nakaraan. Ang ating susing talata, mga bagay na aming narinig at nalaman na sinabi sa amin ng aming mga magulang. Ang mga iyon sa kanilang mga anak ay hindi namin ikukubli, kundi sasabihin sa darating na salinlahi ang maluluwalhating gawa ng Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang kahangahangang gawa na kanyang ginawa. Awit 78, 3 at 4. Sa talatang ito'y pinapakita ang sistema ng pagsasalin ng katotohanan tungkol sa Diyos bago nagkaroon ng nakasulat na mababasa na naging lumang tipan. Ito ang sistema ng mga patriarka na pasalita o viva voce itinuturo sa susunod na henerasyon. Sa Deuteronomio 6:7 ay mababasa natin ang ganito, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. Mula sa unang patriarka na si Adan hanggang sa naisulat ni Moises ang unang aklat ng lumang tipan, ganito nisasalin ang mga bagay na tungkol sa Diyos. Sa maraming bilang ng mga awit, ang mga papuri ay kinukuha ang forma ng pagsasalaysay ng makakapangyarihang gawa ng kaligtasan ng Panginoon. Ang mga awit na ito'y madalas na tinatawag na mga awit ng kasaysayan ng kaligtasan o mga makasaysayang awit. Ang natatanging pang-akit ng mga makasaysayang awit ay na tinutulungan tayo ng mga ito upang makita ang ating mga buhay bilang bahagi ng kasaysayan ng bayan ng Diyos at upang angkinin ang nakarang iyon bilang atin. So yan ang ating mithiin sa pag-aaral na ito. Ating titingnan ang mga kasaysayan ng Israel at
Ito ay ituturing natin na kasaysayan din natin upang tayo ay matuto mula sa mga leksyon na binibigay nito. Muli ay tatlong pagkakahati ng leksyon. Una, inaalala ang katapat ng Diyos, unang bahagi. Ikalawa, inaalala ang katapatan ng Diyos, ikalawang bahagi. At ikatlo, ang pangingibabaw ng Panginoon sa kasaysayan. May 5 kapitulo sa mga awit ang pag-aaralan sa leksyon ito. 78, 105, 106, 80 at 135. Sa mga ito'y may isang parala na nababanggit, katapatan ng Diyos. Ano ang sinasabi sa kasaysayan ng Israel? Ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan sa tao. Sa unang pagkakahati, 2 paksa ang ating tatalakayin. Di mapipigilang katapatan. 2, pinapupurihan ang katapatan ng Diyos. Sa ikalawang pagkakahati ay 2 rin. Mga kabiguan, pag-amin, pagsisi, at ang talinghagang puno ng ubas ng Panginoon. At sa ikatlo, ipinapakita ang paglalang at pagtubos. Yung unang pagkakahati, inaalala ang katapatan ng Diyos, unang bahagi. At ang una sa 2 pagtatalakay ay di mapipigilang katapatan. Mga awit 78, 38 hanggang 39. Gayunman, siya palibhasa ay mahabagin. Pinatawad niya ang kanyang kasalanan at hindi sila nilipo. Madalas na pinipigil niya ang kanyang galit at hindi pinupukaw ang lahat niyang puot. Kanyang naalala na sila'y laman lamang, isang dumaraang hangin at hindi na muling babalik. Sa ating ilustrasyon, sinasabi na kahit kapag tayo'y walang panampalataya, ang Diyos ay mananatiling tapat. Ang katapatan ng Diyos at ang walang katapatan ng Israel. Itinatampok ng nakaraan ng Israel. Ano ang tinatampok? Yung katapatan ng Diyos at walang katapatan ng Israel. Nagtuturo ang mga ito sa darating na mga henerasyon na huwag ulitin ang mga pagkakamali ng mga ninuno, kundi magtiwala sa Diyos at manatiling tapat sa kanyang tipan. Ginagamit ng awit 78:2 ang kasaysayan bilang isang talinghaga na nanawagan para magsaliksik sa kahulugan. Ito ay isang propetikong paglalarawan ng paraan ng pagtuturo ni Jesus sa mga talinghaga. Mateo 13:34 at 35 na sinasabi, ang lahat ng mga bagay na ito ay sinabi ni Jesus sa maraming tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. At wala siyang sinabi sa kanila na hindi sa pamamagitan ng talinghaga. Ang talatang 35 ay tuwirang sipi sa awit 78, talatang 2. Bubuksan ko ang aking bibig sa pagsasalita ng mga talinghaga. Tatlong susi sa makasaysayang kapanahunan sa awit 68. Ang panahon ng Eksodo, talatang 9 hanggang 54. Ang paninirahan sa Kanaan, talatang 55 hanggang 64. At ang panahon ni David, talatang
65 hanggang 72. Nagpapakilala ito ng maluwalhating mga gawa ng Panginoon at ang mga bunga ng pagsira ng bayan sa kanilang tipan sa Diyos. Ikinikwento ng kasaysayan ang maraming forma ng pagtataksil sa Diyos, lalo na ang kanilang idolatria. Ugat ng kawalang katapatan ng Israel. Nakalimutan nila ang nagawa ng Diyos para sa kanila. Hindi nagtiwala sa Diyos. Sinubukan ng Diyos. Nagrebelde laban sa Kanya at nabigong sundin ang Kanyang mga utos, tipan, at mga patutuon. Nagpapahiwatig na ang pagtaksil ng Israel ay sa kasaysayan ay nagmula sa isang sentrong kasalanan. Ibig sabihin, ang kabiguan ng tao sa pagtitiwala na pagtiwalaan ang Panginoon. Yon ang sentro ng kanilang kasalanan or sin. At sapagkat sentro lahat ng ibang mga kasalanan ay nakapalibot dito. Ano yun? Yung kabiguan nilang pagtiwalaan ang Panginoon. Ang kasaysayan ng kalooban o kawalang saysay. Ang kawalang saysay ng kalooban ng tao. Hindi hinihimok ng awit ang tao upang umasa sa sarili nilang mga gawa. Ang kalooban ng tao ay walang saysay, malibang nakabase sa patuloy na kamalayan ng katapatan ng Diyos at isang pagtanggap ng kanyang biyaya. Ang mga bigong pakikipaglaban ng bayan ng Diyos ay nagpapaliwanag sa leksyon ng awit na ang mga pagsisikap ng tao na hiwalay mula sa katapatan ng Diyos ay nakatadhana upang magwakas sa kabiguan. Ikalawang pagtatalakay, pinapupurihan ang katapatan ng Diyos. At ang kalawang kapitulong pag-aaralan natin ay 105. Ang ating mga talata, 1 hanggang 5. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan. Ipabatid ninyo ang mga gawa sa mga bayan. Umawit kayo sa kanya. Umawit kayo sa kanya ng mga papuri. Sabihin ninyo ang lahat niyang kahangahangang mga gawa. Lumulhati kayo sa kanyang banal na pangalan. Magagalak ang puso nila na nagsisihanap sa Panginoon. Alalahanin ninyo ang mga kahangahangang gawa na kanyang ginawa. Ang kanyang kababalaghan at mga kahatulan ng kanyang bibig. Dito ay inilagay ko ang isang paborito kong awit. Great is thy faithfulness. At ito ay parang isang salmo mula sa church hymnal ng papuri sa katapatan ng Panginoon. Great is thy faithfulness, O God my Father. Sabi sa unang stanza. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not. Thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Napakagandang papuri sa Panginoon. Ang awit 105, mga pangyayaring humuhubog sa tipan. Ang tipan ng Diyos kay Abraham upang ibigay ang lupang pangako sa kanya at sa kanyang mga inapo.
kinumpirma kila Isaac at Jacob. Natupad sa pamagitan ni Jose, Moises at Aaron at sa panahon ng pagkugkob ng Kanaan. Itinatampok ang katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Kahawig ng awit 78 at ginagawa ito upang walhati ng Diyos at upang pasiglahin ang katapatan. Hindi gaya ng awit 78, hindi nagbabanggit ito ng nakaraang mga pagkakamali ng tao. Ang awit na ito'y may naibang layunin. Bagamat parehong nagbibigay ng luwalhati at papuri sa Diyos, ang 78 at ang 105 ay nagkakaiba sila ng layunin. Muling kinikwento sa pamagitan ng buhay ng pinakadakilang mga patriarka ng Israel. Nagpapakita ng mapalad na pangunguna ng Diyos at matiyagang pagtitiis ng mga patriarka sa mga kahirapan. So, bagamat may parang negatibo, mga kahirapan, pero positibo dahil nakakapagtiis sila. Magandang mga ginawa ng mga patriarka, kahambing naman dun sa kanina sa 68 na marami silang pagkabali. Ang pagtitiyaga at katapatan ng mga patriarka sa Diyos ay mayamang ginantipalaan. Kaya nag-aanyaya ang awit 68 sa tao upang gayahin ang panampalataya ng mga patriarka at may pagtitiwalang maghintay sa kaligtasan ng Diyos sa kanilang kapanahunan. Ang mga patriarka at ang sumusunod na henerasyon, binibigyang diin ang pagpapatuloy sa pagitan ng mga patriarka at ang susunod na henerasyon. Nagbibigay diin na ang kanyang mga kahatulan ay nasa buong lupa, na ang ating Diyos ay kataas-taasang Panginoon din ng buong daigdig at na ang kanyang mapagkandiling kabaitan ang umaabot sa lahat ng tao. Ito'y buong linaw na isang pagtawag sa katapatan sa bawat henerasyon ng mananampalataya. At siyempre, makikita natin na kasama tayo dito. Pangalawang pagkakahati. Ito ang ikalawang bahagi ng katapatan ng Diyos. At ang una sa dalawang pagtatalakay, mga kabiguan, pag-amin, pagsisisi. At nasa ikatlong kapitulo tayo, 106. Gayon may pinahalagahan niya ang kanilang pagtitiis nang kanyang marinig ang kanilang pagdaing. Kanyang naalala alang-alang sa kanila ang kanyang tipan at siya'y nagsisi ayon sa mga kasaganaan ng kanyang tapat na pagmamahal. Ginawa niyang sila'y kawaan sa harap ng lahat ng bumihag sa kanila. O Panginoon naming Diyos, kami ay iligtas mo. At mula sa mga bansa, kami ay tipunin mo upang kami makapagpasalamat sa iyong banal na pangalan at lumuwalhati sa iyong kapurihan. Sa ating ilustrasyon ay sinasabi pag-amin ng isang kabiguan. Mga kasuklam-suklam na kasalanan ng mga ama. Ang awit 106 ay naalala sa Eksodo, paninirahan sa ilang at buhay sa Kanaan. Nagdirin ito na ang kasalanan ng mga ama ang nagdala sa henerasyon sa pagkakatapon
sa Babylonia. Ang salmista, kinasihan ng banal na espiritu, ikwinento para sa bayan ng Diyos itong mga makasaysayang pangyayari at ang mga leksyon na dapat sana nilang natutunan mula dito. Ang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Ang kanyang tipan ng biyaya kung saan kanyang iniligtas ang kanyang bayan sa nakaraan. Nagpapahayag ito ng pag-asa na ang Diyos ay muling magpapakita ng pabor sa kanyang nagsisising bayan at titipunin sila mula sa mga bansa. Ang pakiusap para sa kasalukuyang pagpapalaya ay isang panalangin ng panampalataya base sa katiyakan ng nakaraang mga pagpapalaya ng Diyos at katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. So makikita ninyo na patuloy na binabanggit ang katapatan ng Diyos sa pag-aaral. Umaamin sa pagiging mas malala kaysa kanilang mga ama. Tandaan ninyo, ang kasalanan ng kanilang mga ama, magulang, ang naging dahilan kung bakit sila itinapon sa Babylonia, exile. Ngunit, inaamin nila na mas malala sila kaysa kanilang mga ama. Sa anong paraan? Tingnan natin. Ang paggunita ng mga makasaysayang kabiguan ay isang bahagi ng pag-amin ng bayan ng kanilang mga kasalanan at pagtanggap na sila'y hindi mas mabuti kaysa kanilang mga ninuno. Bakit kaya hindi sila mas mabuti? Gaano pa kaya sa atin ngayon na may kapahayagahan ng karakter ng Diyos at nagliligtas ng biyaya gaya ng pagkakahayag kay Jesus at ang krus? Bakit sila ay hindi mas mabuti sa kanilang mga ninuno? Kasi mas nakakaalam sila ng mga totoo na ngayon kaysa sa kanilang mga ninuno. Ang mga ninuno nila, walang naunang mga sinusundang karanasan. Sila ang mga unang mga Israelita. Wala silang pattern ng mga pagsunod at hindi pagsunod. Pero itong sumusunod na henerasyon nito ay alam nila ayon sa kasaysayan ang hindi tama at ang tama. Kaya mas masama sila. Meron silang mas liwanag na tinanggap mula sa karanasan ng kanilang mga magulang. Hindi pa rin sila nasunod. Kaya mas masama sila. Sabi sa susunod na salita, gaano pa kaya sa atin ngayon? Na higit at higit ang kapahayagan ng karakter ng Diyos sa atin. Meron tayong Biblia, meron tayong mga sulat ng propesiya. Mas malinaw sa atin ang tungkol sa kaligtasan. Mas pagka tayo ay hindi sumusunod, mas grabe tayo ngayon kaysa sa mga nauna sa atin. Ang mabuting balita ng awit 106. Ang matatag na pag-ibig ng Diyos ay laging nananaig sa mga kasalanan ng tao. Ang personal na karanasan lamang sa biyaya ng Diyos ang makapagbabagong anyo sa isang nakaraang kwento tungo sa ating kwento. Yung mga nakaraang kasaysayan ng Biblia ay magbibigay sa atin ng mga aral na ang biyaya ng Diyos sa kanila. Yan ang malaking leksyon natin. At yan ang dapat na ating kwento. Hindi yung mga kasalanan nila, kundi ang biyaya ng Diyos.
Pangalawang pagtatalakay, ang talinhagang puno ng ubas ng Panginoon. At nasa ika-4 na kapitulo tayo, kapitulo 80. Ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto. Iyong pinalayas ang mga bansa at itinanim mo ito. Ihinanda mo ang lupa para doon. Ito'y nag-ugat ng malalim at pinuno ang lupain. Bakit mo ibinagsak ang mga pader niya? Ano pat lahat ng dumaraan ay pumipitas ng kanyang bunga? Sa ating ilustrasyon ng ako'y naging kaaway ng Diyos. Siya nga naman, ang Israel ay isang puno ng ubas. Tinala mula sa Ehipto, itinanim sa Kanaan, na inanda niya ang lupa roon, na napakagandang lupa. Ito'y nag-ugat ng malalim at pinuno ang lupain. Bakit mo nga naman matapos na gawin yan, ibabagsak ang pader nila, gigibain. At magiging exile sila. Yan ang larawan na mababasa natin sa Kapitulo 80. Ang ubasan ng Diyos ay nasa ilalim ng kanyang galit. Ang Israel ay inilarawan bilang isang ubasang nabunot mula sa Ehipto, ang lupa ng paniniil at dinala sa lupang pangako ng kasaganaan. Nagbibigay kahulugang ito itong larawan ng pagpili ng Diyos sa Israel at ang kanyang niloob na pangangalaga. Gayunman, ang awit 80, sa awit 80, ang ubasan ng Diyos ay nasa ilalim ng kanyang galit dahil ang ubas ay umaasim. Hindi na matamis na ubas na may inom at masasarapan. Umaasim. Gayunman, hindi pinag-isipan ng awit 80 ang mga dahilan para sa makadiyos na hatol. Walang pinabanggit na dahilan. Ang igting sa pagitan ng galit ng Diyos at katulan sa isang banda at biyaya at kapatawaran ng Diyos sa kabilang banda ay nagbibigay ng takot sa salmista na ang makadiyos na ang galit ay maaaring manaig at lubos na lipulin ang tao. Pangako ng walang katapusang pagpapala ng Diyos. Pinupukaw ang pangako ni Aaron ng pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan sa bilang 6:22 hanggang 27 at itinampok ang pag-asa na ang biyaya ng Diyos ay pagtatagumpayan ang mga dahilan ng paghihirap ng bayan. Sinasabi sa talatang 3 ng ating talata, panumbalikin mo kami, O Diyos. Paliwanagin mo ang iyong mukha upang kami ay maligtas. Ang Hebrewong salita para sa panumbalikin ay nagmumula sa isang salitang nangangahulugang upang bumalik at ginamit sa pagtawag ng Diyos sa kanyang bayan upang bumalik sa kanya at nakaugnay ang ideya ng pagsisisi. Sabi sa Jeremias 24:7, bibigyan ko sila ng puso na kikilala sa akin, sapagkat ako ang Panginoon at sila ay aking magiging bayan. At ako'y magiging kanilang Diyos sapagkat sila ay manunumbalik sa akin ng buong puso nila. Kaya mahalaga yung salitang panumbalikin, restore us. Pangatlong pagkakahati, ang pangingibabaw ng Panginoon sa kasaysayan. Ito na ang huling kapitulo, 135.
Ginawa ng Panginoon anumang kanyang kinalugdan sa langit at sa lupa, sa mga dagat. Siya ang umatay sa mga panganay sa Ehipto, sa hayop at sa tao. Siya, o Ehipto, sa iyong kalagitnaan ay nagsugo ng mga tanda at mga kababalaghan laban kay Paraon at sa lahat niyang lingkod na siyang sa maraming bansa ay gumapi at pumatay sa mga makapangyarihang hari at ibinigay bilang pamana ang kanilang lupain, isang pamana sa kanyang bayang Israel. Sa kasaysayan nga naman sa Ehipto, ipinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya kay Faraon. Nagsasabi na siya ay nangingibabaw sa kasaysayan ng mundo. Ang panawagan upang purihin ang Diyos. Pinatawagan ng awit 135 ang bayan ng Diyos upang papurihan ng Panginoon para sa kanyang kabutihan at katapatan na ipinakita sa paglalang at sa kaligtasan ng Israel sa panahon ng Eksodo at sa pananakop sa lupang pangako. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang biyaya sa pamagitan ng pagpili sa Israelita bilang kanyang tanging yaman. Tanging yaman ang sinabi. Ang pagpili ng Israel ay nakabase sa kataas-taasang kalooban ng Panginoon. Walang basehan ang Israel na madamang nakakataas sa ibabaw na ibang mga tao. Hindi sapagkat pinili sila ng Diyos ay nakakataas sila sa ibang tao ang kanilang pakiramdam. At actually, yan ang nangyari sa Bagong Tipan. Nakita natin na ang mga Hudyo, ang isip nila ay sa kanila lamang ang kaligtasan. Ang mga hintil hindi kasama. Ang kataas-taasang layunin ng Panginoon para sa libutan ay hindi nagpasimula sa Israel, kung hindi sa paglalang. Ang Israel ay dapat na mapagkumbabang tuparin ang nakatakdang papel nito sa nakakaligtas ng mga layunin ng Diyos para sa buong mundo. Kaya sila pinili at dinala sa isang lugar sa Kanaan na daanan ng mga tao, crossroad. Lahat ng manggagaling sa norte, pupunta sa sur, ay dadaan sa kanila. No, mula sa kanluran hanggang silangan, magdadaan sa kanila. Ang pakay ng Diyos ay pagpapalain niya ang Israel, yan ang tipan niya. Kung sila'y susunod sa kanya, pagpapalain niya ng gayon na lamang at lahat ng mga taong dadaan sa kanila ay mamamangha at magtatanong tungkol sa kanilang Diyos. Yan ang pakay ng Diyos. Kaya meron silang papel sa pagliligtas ng mga tao ng mundo, ngunit nabigo sila. Yan ang nakalulungkot. Kaya sila tinatawag na tanging yaman. Kaya sila pinili ng Diyos, gagamitin sila. Sila'y tanging yaman dahilan lamang sa magagamit sila upang ang ibang tao ay maligtas. Ngunit ang nakalulungkot ay hindi nangyari yun. Bigo sila. At ang nakalulungkot pa ay kung tayo na mga espiritual na Israel na binigyan ng pasanin na dalhin ang pabalita ng tatlong sinugong anghel, ang huling nagbababalang balita, last warning message.
kapag ka tayo'y nabigo diyan, para din tayong katulad ng literal na Israel ng nakaraan. Ang pagsasalaysay ng mga dakilang gawa ng Diyos. Huhukuman ng Diyos ang kanyang bayan at may awa sa kanila. Ang paghatol dito ay ang pagbibigay matuwid ng Diyos sa inaapi at ang naghihikahos. Ang Panginoon ay kakatigan ang kapakanan ng kanyang bayan at ipagtatanggol sila. Ang pananalig sa mga Diyos-Diyusan ay naglalagay sa kanilang pagsamba bilang walang pag-asa at walang kapangyarihan, gaya ng kanilang mga Diyos-Diyusan ay gayon din. Ang awit 135 ay nagpapasigla sa pagtitiwala sa Panginoon at katapatan sa kanilang tipan sa Kanya. Ang Diyos ay papupurihan bilang manlalalang at tagapagligtas. Ito'y ipinababatid sa dalawang bersyon ng ika-4 na utos ng Dekalogo, Exodo 20, 8-11 at Deuteronomio 5, 12 hanggang 15. Tandaan natin na sa Exodo 20, ang basihan ng araw ng Sabat ay ang paglalang. Sa Deuteronomio 5 naman, ang pagbasihan ng araw ng Sabat ay ang kaligtasan mula sa Ehipto, paglalang at tagapagligtas. Bilang ating manlalalang at manunubos, siya lamang ang dapat na sambahin at ang pagsamba ng anumang iba o sino mang iba ay idolatria. Huling salita, ang mga awit ay pinasisigla ang mga anak ng Diyos sa lahat ng panahon upang umasa sa Panginoon at manatiling tapat sa Kanya. Wala tayong katatakutan sa inaharap maliban na ating malimutan ang paraan ng Diyos ng pag-akay sa atin at ang Kanyang katuruan sa ating nakaraang kasaysayan. Para sa bayan ng Diyos ay sumulong ng walang takot. Kailangan nilang malaman ang katotohanan ng kanilang kasaysayan. Ano ang kasaysayan para sa atin? Ang kasaysayan ng mga anak ng Diyos sa Biblia. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na maunawaan mo ang walang maliw na katapatan ng Diyos sa iyo. Mula nang ikaw ay sinilang, paniwalaan ito na ito ang buong puso at magkaroon ng kapayapaan sa pusong anuman ang mangyari. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe. Kung hindi pa, at kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may da-download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.